naganap sa First National Summit of Ulama in the Philippines. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam, sister. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu wassalatu ala Sayyidina Muhammad. Once again, good evening sa inyo lahat. At masasabi ko, sister, talaga, Masya Allah, Alhamdulillah, malaking pasalamat ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at napasama ako doon sa group ng mga ulama, conference na yun. Isipin mo, hindi man ako ulama, hindi naman ako kasali din sa tinatawag na mga ulama kasi nandito lang tayo. So, pero masasabi ko nga, sister, Masya Allah, maganda yung naging experience ko doon at napaka-productive and fruitful yung 3 days conference na yon. The message, yung tinatawag na pinakasin doon is one message, one ummah. So, pinag-usapan doon, sister, ang tinatawag na kung paano magkaroon ng unity towards peace and development in the Muslim areas. Masya Allah. Okay. So, ano ang mga players o participants? Saan sila galing? So, ang participants dito is yung mga ulamas from all over the Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yun ang comprising sa mga participants. At ang mga speakers naman ay galing din sa iba't ibang nasyon. So, Brother Murid Farid is one of the speaker. May speaker din galing ng Singapore at Indonesia and from among our ulamas and conveners here in the Philippines. Sa ating sa Pilipinas, sino ang ating representative? Not necessarily representative. May mga speaker din tayo na dito sa atin, katulad ng former Senator Santanay na Rasul. Isa din siya sa mga nagbigay ng speech ng bagay-bagay na dapat din i-tackle. Tapos mga professor natin na hindi ko na masabi isa-isang mga pangalan. Pero nandun sila mga PhD graduate. Masya Allah, sis, Masya Allah talaga. So, ang objective ng summit na ito ay the one message, one ummah. Actually, isa yan, pero pinaka-main purpose talaga in this gathering is empowering the ulama of the Philippines towards unity nga, to attain peace and development among the Muslim community. At ano ang napag-usapan nila para ma-achieve natin ang purpose na yan? Well, mayroon kaming workshop na ginawa at 3 question ang aming trabahuhan na masagot at mabigyan ng treatment or kasagutan. Unang-unang tanong doon na inilabas yung kailangan bang magkaroon ng unity ang mga ulamas dito sa Philippines. If ever, ang pangalawang question is how to achieve this unity. At ang pangatlong katanungan ay yung i-define ang mga obstacles na maghihinder dito sa unity. So, yun ang bali, winork out namin at alhamdulillah, nabigyan din ng, kumbaga sa mga recommendations. So, inshallah, this will now the beginning of a unified ummah in the Philippines. Okay. Sa palagay mo naman kaya, sister, matapos mong madaluhan ng isang napakagandang summit conference na yan, malaki kaya ang pagkakataon talaga natin na magkaroon tayo ng yung mga women empowerment? Well, so far na kinakailangan, meron ba tayong partisipasyon sa pag-uusap na yan? Ay, nako, sister, oo. Kasi namit ko din yung mga alimat natin. Masya Allah, ang gagaling talaga ng mga sisters natin. Kasi, imagine yung isa, si Sister Amina Macabiro. She is a PhD in Arabic Studies and Language. At nag-graduate pa siya sa Cairo, Egypt. Tapos yung isang sister naman natin, scholar din siya. At graduate siya sa Jordan. At Masya Allah, sister, amazing talaga, Masya Allah, magagaling nilang mag-Arabic. Masya Allah, sis. So sabi ko, wow, alhamdulillah. Sabi ko nga, Ya Allah, thank you for bringing me in this group para makilala ko at makasama ba itong mga tinatawag natin mga alimat at mga maalam sa Islam dito sa Philippines. So far naman,
doon nga sa pinag-usapan kasi bilang isa sa katugunan na kailangan magkaroon ng National Council for the Ulama. At napagkasunduan rin na magkakaroon ng ad hoc committee to work on it. So there will be a representation, and ang pinakamaganda doon yung tinatawag na magkakaroon na tayo na inshallah biiznillah ng isang Grand Mufti na siyang tagapagsalita in behalf of the Muslim of the Philippines. So yun ang bali, at least work out na. At mashallah, nagpapasalamat ang lahat ng grupo sa convener ng program na ito ang convener nito ay si Miss Amina Rasul na siya din ang head ng Philippine Council for Islam and Democracy. So mashallah, and they are very supportive sa gagawin na committee sa gagawing activities ng ad hoc committee para ma-organize na itong tinatawag na isang umbrella organization for all. Malaking bagay na yan, sister. Oo. At sa palagay mo naman kaya sa ang ating programa, ano naman kaya ang ating kahit na maliit na maitutulong upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong matupad ang hangarin yan ng sabi mo nga ay First National Summit of the Ulama in the Philippines, lalong-lalo na sa bahagi natin, mga kababaihan. Bilang isa sa mga objectives kasi ng pagtitipon na yun bago kami nag-start ng workshop, ipinaliwanag sa amin ng aming moderator na kailangan yung tatlong main objective. Isa sa mga objective yung tinatawag na ta'aruf, na dapat magkakilala-kilalanan ang bawat isa. Okay. Sunod yung sabing tafahum, para magkaintindihan ang isa't isa. At ang pangatlo yung tinatawag na ta'awun. Ibig sabihin, magkasundo, magkatulungan towards progress. So, doon kami doon sa tatlong team na to, umiikot ang grupo para maibuo o maisulong ang isang magandang adhikain para sa kaikapag-unlad ng ating Muslim community. Inshallah. So, mangangailangan pala tayo ng, pag halimbawa, merong sasabihin natin pagpupulong, makakatulong kahit na konti lamang ang ating programa sa pamamagitan ng invitation and invitation sa ating mga kababayang Muslim, sa ating mga ibang mga kapatid, kung nais nilang dumalo sa isang malaking pagpupulong para sa mga kababaihan. Kaya inshallah, umaasa po tayo na sana ang ating programa Women in Islam ay magkaroon din ng kahit konting bahagi sa ikauunlad ng proyektong ito. Dahil napakaganda po na magkaroon tayo ng Grand Mufti na siyang magre-represent para sa mga Muslim na mula sa Pilipinas. Actually, sister, sa grupo naming mga kababaihan, mashallah, napag-usapan namin doon na magkakaroon din tayo ng umbrella organization for all women's only. For all women. At isinulong din namin na sa ad hoc committee, bigyan ng 3 upuan ang kababaihan para magkaroon siyang boses sa council. Okay. So, mashallah talaga pinapakita din talaga doon ang ang role ng isang babae. So, nabigyan din ng pansin yun, mashallah sis. Kaya, inshallah, sabi ko nga inshallah tayong mga babae o tayong mga muslimat, kailangan na rin natin na, sabi nga lumabas, makilahok, para sa kaiuunlad natin. Kasi, napag-usapan din namin doon yung tinatawag na empowerment of women. Kasi, paano makakapag-participate ang mga kababaihan kung economically unstable sila, sa ngaran na lang na pagpunta sa pag-share ng time, ng kailangan talaga meron economically. So, isa din yun sa mga pinagbigyan namin ng pansin sa grupo lang ito ng mga sisters nung i-work out namin itong mga katanungan na ito, na pagkaisahan namin ito, at mashallah sis, very supportive sa amin si former Senator Santa Nina Rasol in this project. Talagang ipinupush niya ang involvement ng women, ang importance ng women sa isang organization. So, kasi sinasabi ko ito para sa kababaihan, kasi concern natin ang women. At din, gusto ko din maiparating yung isa sa mga speaker natin is from Indonesia, na nasabi niya yung women's status in their place
na may kaibahan in terms sa treatment or women's status in other